Nitong nakaraang linggo, napakinggan ko ang isa sa mga kwentong ipinadala sa inyo. Yung tungkol sa Ouija board. Kaya alam nyo, naalala ko bigla ang isang kwentong halos katulad ng medium na ginamit sa kwentong yun. Matagal ko nang gustong ipadala sa kahit sinong horror narrator ang kwento kong ito. Pero lahat ng napapakinggan kong channel ay puro nakafocus sa aswang story. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko noong makita ko ang hidden gem and underrated na channel ninyo. Dahil napansin kong hindi kayo nakafocus sa aswang lang. Kaya naman sa inyo ko piniling ipadala ang kwento namin dahil alam kong mabibigyan nyo ng magandang interpretasyon ang kwentong ito. Hindi ako naniniwala dati sa mga kwento ng Spirit of the Glass. Para sa akin, laro lang yun ng mga estudyanteng walang magawa tuwing undas. O hindi naman kaya ay panakot na ipinapasa-pasa sa group chat kapag malapit ng mag-exam. Isang laro na baka gawa-gawa lamang ng kung sinong tao. Modernong panahon na ngayon, kaya sinong maniniwala sa mga ganong bagay? Wala akong pakialam kung gaano pa kadetalyado ang mga kwento ng iba. Kasi laging may paliwanag naman sa lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo, hindi ba? Pwedeng nadulas lamang yung kamay ng isa sa mga naglalaro kaya gumalaw yung baso. O pwede rin namang nagsabuatan ng mga maglalaro para i-prank o takutin ng isa na lang kasama. Pero alam nyo, pagkatapos na nangyari sa amin ng mga kaibigan ko, noong Setyembre 3 taon na ang nakakalipas. Hindi na ako muling humawak ng basong malinaw o yung clear na baso, yung kadalasan ginagamit sa mga inuman o basta kahit anong transparent na baso. At hanggang ngayon, kahit ilang beses ko na itong ikuwento sa mga bago kong kaibigan, may parte pa rin sa akin na hindi lubos makapaniwalang kami mismo. 5 magkakaibigan lang na gustong magbanding isang gabi ang naging saksi sa isang bagay na hindi na dapat sana nalaman pa ng kahit na sino. Totoo po ang kwentong ito. Nasa sa inyo na ang desisyon kung maniniwala kayo o hindi. Hindi ko nababaguhin pa ng husto ang mga detalye. Pero para sa proteksyon ng pamilyang kasangkot, gagamitin ko na lamang ang mga palayaw namin. Ako nga pala si Trish. Kasama ko sina Carl, Dennis, Migs at si Ella. At ito ang kwento ng Spirit of the Glass. Ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng gabing hindi ko na makakalimutan habang buhay. Bago pa man kami maglaro, alam na naming lahat na malaki ang bagay na ito para kay Ella. Matagal na kasing nagrerenta ang pamilya nila. Kaya nang bilhin ng tatay niya ang isang lumang bahay sa isang bayan sa Bulacan na minana raw mula sa lolo niyang si Gregorio na namatay ilang taon na ang nakalipas. Para bang nanalo sila sa isang loto. Oh, baka magtaka kayo kung bakit binili ang bahay. Kasi maliban sa ama ni Ella ay may 3 pang anak ang lolo niya. At dahil ayaw naman ng mga ito sa bahay na yun, napagkasunduan na lang ng lahat na magkakapatid na bayaran na lamang ng ama ni Ella ang mga kapatid niya para wala ng habol sa lupa at sa bahay na yun. Malaki ang bahay. May 2 palapag ito. May bakuran na may lumang punong mangga sa may gilid at may bodega sa likod na hindi pa nila lubusang nalilinis dahil puno ito ng gamit ng lolo ni Ella. Isang araw, biglang nag-text si Ella. Uy, punta kayo rito sa Sabado ah. May housewarming daw kuno. Magluluto ako. Tapos, pwedeng tayong mag-overnight. May 2 pa kaming bakanting kwarto sa itaas. Pwede kayong magstay doon. Siyempre. Sino ba kaming 4 para tumanggi sa offer na yun? Kaya pumayag kaming lahat. May dala-dala kaming mga baon noon bilang dagdag pagkain na rin. Samantalang si Dennis,
ay nagdala ng speaker para may music. Noong una naming makita ang bahay, medyo napahinto kami sandali sa may harap ng gate. Matanda na kasi ito. May sariling karakter o aura ka na mararamdaman mula sa bahay. May mga guhit ng kahoy sa mga bintana na parang mula pa sa panahon ng ating mga lolo't lola. May kakaibang amoy din sa loob. Halo ng lumang kahoy, alikabok at ng bagong pintura na sinubukan nilang ipahid sa mga dingding para bahagyang bumata ang tingin nito. Sabi ni Ella, marami pa raw silang lilinisin, lalo na sa itaas at sa bodega, dahil hindi pa nila naaalis lahat ng gamit ng lolo niya mula nang mamatay ang lolo niya. May isang bagay na hindi ko masyadong pinansin noon, pero naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Nang bababa na kami galing sa sasakyan, may isang asong itim na palaboy sa kalye na huminto sa harap mismo ng gate. Tumingin sa loob ng bakuran ng matagal at sa halip na pumasok kahit tawagin ito ni Dennis, umatras ito ng pawarong. Umungol lang mahina at tuluyang tumakbo palayo. Tumawa lang kami noon. Sabi namin, siguro natakot kay Dennis. Tapos maya-maya lang, sa katabing kapitbahay, mayroong isang matandang lalaki na kumakaway sa amin habang dumadaan. "Oh, bagong lipat ba kayo dyan? Sige, ingat kayo ha." May bahagyang ngiti pero may kung anong bagay sa paraan ng pagkakasabi niya na hindi ko masyadong naintindihan noon. Sa loob ng bahay ay may isang lumang aparador na mayroong salamin sa sala na hindi pa naiaalis ng kanyang pamilya. Kahit gusto na raw itong itapon ni Ella dahil nakakatakot daw tingnan kapag gabi at parang laging may kulay na hindi tama, hindi niya magawa. Napansin ko rin ito kasi kapag tumitig ka sa may salamin, parang may bahagyang manilaw-nilaw na parang sepia. At kung titingnan mo ng matagal, parang hindi tugma ang liwanag na sumasalamin dito sa liwanag na nasa kwarto mismo. Alam niyo yung kulay ng mga sinaunang pelikula? Yung parang madilaw-dilaw. Ganoon yung nakikita kong refleksyon sa salamin. Pinagtawanan na lamang namin ito noon. Sabi namin, talagang luma na talaga yung salamin. Normal na gabi naman ang una naming ilang oras doon sa bahay. Kumain, nagkwentuhan, nanood ng mga kalokohan sa phone. Pero paglabas ng gabi, nang mapansin naming wala ng kuryente sa mga kalapit na bahay dahil sa oras na nga ng pagtulog noong mga panahong yun, dito na nagkayayaan at lumabas ang ideya. "Alam nyo," sabi ni Migs habang naglalagay ng kandila sa gitna ng mesa. "Sabi nila, maganda raw maglaro ng Spirit of the Glass sa bagong bahay. Fresh daw, tapos wala pang mga stories. Ano, tara, laro tayo." Tumawa lang kami noon at sinabing hindi bagong bahay ang nilipatan nila Ella dahil matagal nang nakatayo ito at mas matanda pa ito sa mga magulang namin kung iisipin. Pero sa bandang huli, dahil sa pangungulit ni Migs, naglaro din naman kami. Gamit ang ballpen ni Ella at isang lumang folder na nahanap namin sa bodega, gumawa kami ng papel na may mga bilog na letra mula A hanggang Z. May yes sa isang sulok at no sa kabila. Isang maliit na basong shot glass ang inilagay namin sa gitna. Pataob na nilagay namin ito at bawat isa sa amin ay naglagay ng isa o dalawang daliri sa ibabaw ng baso. Bago kami magsimula, sinabi muna namin ang karaniwang panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kami ang may kontrol sa baso. Yun ang sinabi namin dahil yun daw ang tamang paraan ayon sa kwentong nabasa ni Dennis online. Habang bumibigkas kami ng panalangin, biglang kumislap ng malakas ang kandila. Halos mamatay ito ng sandali
bago bumalik sa normal ang apoy nito. Napatawa lang kami noon kahit medyo kinabahan din. "Hangin lang yan," sabi ni Carl. Tapos nagpatuloy ulit kami. "Spirit of the glass. Spirit of the glass," sabi ni Carl. Medyo nanginginig ang boses pero nagtatawanan pa rin kami. "Gusto naming makipag-usap sa iyo. Sumama ka sa amin. Makipag-usap ka sa amin." Tahimik muna ang lahat. Ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahan, gumalaw ang baso papunta sa yes. Nakangiti pa kami noon. Nag-isip kami kung sino ang tumutulak ng baso. At napansin naming si Ella yon dahil siya ang nasa pinakang ilalim na daliri na nakahawak sa baso. Sino ka? Tanong agad ni Ella kahit alam naman naming siya talaga ang nagtutulak ng baso. Nagpipigil na talaga kami ng tawa noon pero hindi namin pinapahalata. Kaya ang ginawa nila Carl at Dennis ay diniinan nila ang paghawak sa baso para hindi na ito magalaw ni Ella. Sabay ngiti sa aming lahat. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang gumalaw yung baso. Nagulat kaming lahat, lalo na si Ella. Dahil sigurado kaming hindi na si Ella ang gumagalaw ng baso. Umikot-ikot muna ito, parang nag-aatubili, bago dumako sa mga letra, isa-isa. Sa letter P, E, R, L, A. Perla? Kilala niyo ba to? Ella, sino tong Perla? Kilala mo? Tanong ni Dennis kay Ella. Umiling si Ella at sinabing, Hindi ko kilala yung pangalan na yan. Ni isa sa amin ay hindi rin kilala ang pangalang Perla. Pero itinuloy pa rin namin. Dahil totoo naman, nagtataka at curious kami kung sino ang Perla na yon. Buhay ka pa ba, Perla? Tanong ni Dennis. Mabilis na gumalaw ang baso papunta sa salitang no. Kailan ka namatay? Tanong ni Migs. Nagmarka lang ito ng mga numero na hindi masyadong malinaw. Kaya lumipat kami sa mas simpleng tanong. Paano ka namatay? Doon nagbago ang direksyon ng baso. Mabilis. Halos maramdaman naming may lakas ang galaw nito. Dumako ito sa mga letra ng tuloy-tuloy. Walang pag-aalinlangan. Letter P, I, N, A, T, A, Y. Pinatay. Napatingin kami sa isa't isa. Wala nang nakangiti. Hindi aksidente, hindi sakit ang dahilan ng pagkamatay ni Perla. Kung hindi pinatay siya. Sa isang iglap, para bang may sumagi sa gilid ng mata ko. May nakita akong parang anino na dumaan sa gilid ng hagdanan papunta sa itaas ng bahay. Hindi ko na sinabi noon sa iba. Natakot akong baka guni-guni ko lamang ito. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko kung gaano kalinaw ang hugis nito. Parang isang taong nakatikwas. Mabilis na dumaan, tapos nawala. Sino ang pumatay sa'yo? Tanong ko, na halos hindi ko na maramdaman ang sarili kong boses. Ngayon, mas mabagal ang galaw ng baso. Para nag-iisip. Tapos, gumalaw ang baso at pumunta ulit sa mga letra. Letter G, letter R, E, G, O, R, I, O. Napatili si Ella at agad na inalis ang daliri niya sa baso. Gregorio! Yan ang pangalan ng lolo ko. Sabi niya.
na halos hindi makapaniwala sa sarili niyang sinasabi. Dahil hindi pa nakakalis ang kamay namin sa baso, sumunod naman ang apelyido na tinuro nito. Dahan-dahan pa rin sa mga letrang S, A, N, T, O, S. Santos. Santos ang apelyido ng pamilya ni Ella. Apelyido na nasa gate ng bahay na kasalukuyan naming kinatatayuan. Sa sandaling yun, biglang kumalat sa buong kwarto ang isang matinding lamig. Parang binuksan ng refrigerator sa gitna ng init ng tag-init at narinig namin, malinaw, hindi na guni-guni, ang tunog ng isang bagay na parang natapon sa itaas. Doon sa may kwarto ni Lolo Gregorio. Napatalon kaming lahat sa gulat at sa sobrang bilis ng galaw namin, natumba ang shot glass. Gumulong papalayo sa mesa at bumagsak sa sahig. Pero hindi ito nabasag. Nagpaikot-ikot lamang ito ng mahabang oras bago tuluyang huminto. Na para bang may nagpaikot dito ng sadya. Hindi ko na kailangang sabihin pa na doon namin natapos ang laro ng gabing yun. Nag-alisan agad ang mga daliri sa may mesa. Nagmadali kaming magsabi ng paalam. Paulit-ulit namin sinasabi yun dahil natakot kaming baka hindi pa properly nasarado ang session. Tapos pinatay agad ni Carl yung kandila. Walang nakatulog ng maayos sa amin ng gabing yun. Nagsiksikan pa nga kaming lahat sa isang kwarto. Nakabukas yung ilaw hanggang madaling araw. Bago kami nakatulog, narinig naming lahat at hindi ko na kayang itanggi. Narinig namin ang tunog ng mahinang paglakad sa itaas. Nanggagaling muli ito sa direksyon ng kwarto ni Lolo Gregorio. Paulit-ulit, mula unahan hanggang likuran ng kwarto. Parang may naglalakad ng parot pa rito. Wala nang tigil hanggang unti-unti itong nawala na parang tinapos lang basta-basta nang mapansin itong gising pa kami. Kinabukasan, sa halip na umuwi agad, doon pa kami nanatili buong araw sa bahay nila Ella. Hindi na para maglaro, kung hindi para maghanap. Nagsimula kami sa pinakasimpleng bagay. Google search. Tapos, pangalang Perla, nawawala, Bulacan. Kaso wala. Kaya sinubukan ulit namin ang Perla Santos, patay. Pero wala pa ring lumalabas. Siguro matagal nang namatay si Perla, kaya wala kaming makitang kahit na anong clue sa kahit na anong online platform at sa Google. Kaya naisip namin, baka mayroong mga tao o mga matanda sa palibot ng bahay na naaalala to. Kaya ang ginawa namin magkakaibigan, lumabas kami. Naglakad kami sa kalye at doon ko ulit nakita ang matandang lalaking kumaway sa amin kagabi. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Mang Ador. Habang nagpapaypay siya sa harap ng sari-sari store, sinubukan naming itanong ng mahinahon kung may naaalala ba siyang babaeng nagngangalang Perla na dating nakatira sa bahay ng mga Santos. Nang marinig niya ito, nagpalit agad ang ekspresyon ng mukha ni Mang Ador. Tumigil ang pagpapaypay niya. "Bakit niyo tinatanong yan?" Anya. Seryoso at mas mababa na ang boses. "Matagal na yang hindi na pag-uusapan dito. Sabi nila umalis daw si Perla. Basta-bastang umalis pero..." Hindi niya natapos ang sinasabi. Umiling na lang siya at nagsalita ulit ng, "Huwag niyong kalimutang magdasal bago matulog ha. Lalo na kung dyan pa rin kayo natutulog sa bahay na yan. Pasensya na kayo. Wala akong masasabi sa inyo. O kung meron man, hindi pwede."
Umalis agad siya papasok ng bahay niya. Hindi na kami muling pinansin pa kahit tawagin pa namin ang pangalan niya. Doon namin napagtanto na hindi lang kami ang may alam. Baka alam ito ng mga taong nasa bayan o nasa baryong yun at baka may bahagya silang kaalaman tungkol dito pero walang gustong magsalita ng tuwiran. Bumalik kami sa bahay nila Ella at sa pagkakataong yun, doon nakahanap si Dennis ng mas malinaw na report. Nakita niya ito sa isang online website sa Pilipinas na may topic na Unsolved Mystery. Nakita niya ang pangalang Perla Ramos, 36 na taong gulang noong huling makita, na wala nang walang bakas isang gabi ng Nobyembre. Mahigit 20 taon na ang nakakalipas. Walang katawang nakita, walang inaresto, walang kaso na naisampa dahil ayon sa report, kulang ang ebidensya para maituring itong krimen at hindi lang basta pagtakas o pag-iwan ng trabaho. Pero may isang detalye na hindi namin inaasahan. At doon talaga nagsimula ang tunay na takot namin. Hindi pala talaga residente si Perla ng bahay na yon. Kung hindi, kasambahay siya. At ayon sa pagtagpi-tagpi namin ng buong pangyayari, ang isang taong huling nakakita sa kanya bago siya mawala ay ang may-ari mismo ng bahay na yon. Walang iba kung hindi si Gregorio Santos, ang lolo ni Ella. Hindi kami nagsalita ng matagal. Napatingin lamang kami kay Ella na nakaupo noon sa hagdan. Namumutla ang kanyang mukha. Hindi ko alam to. Sobrang mabait ang lolo ko. Kaya... Sinubukan niyang tapusin ang kanyang sasabihin. Pero hindi niya nagawa. Kung matino kaming tao, doon na sana kami huminto, di ba? Kaso hindi. Sa halip ang ginawa namin, kada gabi, sa loob ng 1 linggo, bumabalik kami sa bahay nila Ella para maglaro ulit. Hindi na dahil sa curiosity lang. May pagkukulang na kailangang punan noon. Parang kwentong hindi nakakabitin at kailangang tapusin. Alam kong mali ito ngayong naiisip ko na muli. Pero noon, pakiramdam namin, may utang kami kay Perla na matuklasan ang katotohanan. Sa ikalawang gabi, nagtanong ulit kami. Saan ka dinala? Mabagal, halos nangangapa. Gumalaw ang baso sa mga letrang L, I, K, O, D. Tapos P, U, N, O. Nakabuo ito ng mga salitang likod at puno. Napatingin agad ang lahat sa bintana papuntang bakuran, kung saan naroon ang matandang punong mangga na nabanggit ko kanina. Sabay-sabay kaming nanginig nang mapansin naming sa liwanag ng buwan, parang may nakatayong anino sa ilalim mismo ng puno. Hindi gumagalaw, hindi tumataob. Tulad lang ito ng isang tao na nakatayo, nakaharap sa bahay. Nang kumurap kami, bigla itong nawala. Hindi na kami lumabas ng bahay ng gabing yun kahit gusto naming malaman kung ano ang nasa ilalim ng puno. Sa ikatlong gabi namin, tinanong namin kung nasaan ang mga gamit niya. Dahil kung may pinatay, marahil may naiwan siyang mga personal na bagay, katulad ng damit, dokumento o kahit ano. Tapos ang sagot niya sa amin, letter B, O, D, E, G, A, B, A, U, L. Bodega. Baul. Doon namin naalala ang lumang baul sa likod ng bodega.
Yung hindi pa nabubuksan mula nang makalipat sila Ella doon. Dahil ayon sa kanya, wala silang makitang susi. Bago pa man kami makapagtanong ng susunod, biglang narinig namin. Malapit lang ito. Halos katabi na ng kwarto. Narinig namin ang tunog ng pagkalampag ng bakal. Parang may humihila ng kahon o naglalagari sa loob ng bodega. Nagkatinginan kami. Dahil papaanong nagkaroon ng ingay doon. Wala ngang nakapasok sa bodega. Dahil walang kahit na sino man sa amin ang mayroong susi. May isa pang bagay na napansin namin ng gabing yun. Sa braso ni Dennis, na siyang katabi ng bintanang malapit sa hangin mula sa bakuran, may 3 pahabang guhit na parang kalmot na bigla na lamang lumitaw. Mapula ito, pero hindi naman masakit ayon sa kanya. Tinanong namin siya kung saan niya nakuha ito pero wala siyang masagot. Kasi hindi niya rin alam kung paano ito nangyari. Wala siyang naramdamang tumusok o kumalmot sa kanya. Basta na lang sabi niya, parang may humaplos eh. Tapos nandito na yung mga guhit. Sa ika-4 na gabi, tinanong namin si Perla kung may naiwan ba siyang bagay na mahalaga. Isang bagay na gusto niyang mahanap. Ngayon, mas mabilis at mas malakas ang galaw ng baso. Parang nagmamadali. Letter L, I, H, A, M. Tapos, hiwalay o yung space. Tapos, pumunta ito sa mga letrang S, A, N, A, K, O. Liham sa anak ko. Basa ni Carl ng malakas. Halos hindi makapaniwala. May anak siya? Hindi na sumagot ang baso sa tanong na yun ni Carl. Sa halip, tumigil ito sa gitna ng papel at pagkalipas ng ilang segundo, dahan-dahan itong bumalik sa yes. Parang pagkumpirma lamang bago tuluyang tumigil. Sa gabing yun din, unang naramdaman namin ang lamig. Hindi karaniwang lamig, kundi yung parang biglang bumaba ang temperatura sa loob lang ng ilang segundo. Kahit wala namang electric fan o aircon na nakabukas noon. Narinig din namin o baka naisip lang namin ang tunog ng humihikbi mula sa gilid ng bahay malapit sa bodega. Nang pumunta si Dennis para tingnan ito, wala siyang nakitang tao roon. Mula noon, hindi na basta-basta ang pakiramdam sa loob ng bahay kahit may araw pa. May mga gabing bigla na lang lumalamig ang isang sulok ng sala kahit init naman sa labas. May mga beses na parang may lumalakad sa itaas kahit alam naming walang tao doon kahit sino. Isang gabi, habang naghahanda kami ng kandila, biglang natumba ang isang lumang portrait ng pamilya na nakasabit sa hagdanan. Walang yumanig noon, walang kahit hangin, walang dumaan. Pero bumagsak at humagis na lamang ito. Wala kaming sinabi noon, pero halos sabay kaming tumingin sa isa't isa. Alam na alam namin kung ano ang iniisip ng bawat isa. Isang gabi, hindi nakatulog ng maayos si Migs. Sabi niya sa amin kinabukasan, nagising daw siya bandang 3:00 ng umaga dahil sa pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata, may nakita raw siyang nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Isang babaeng nakasuot ng dating estilo ng damit pambahay. Ang mukha ay hindi niya masyadong nakita dahil parang may anino na tumatakip dito. Pero malinaw niyang nararamdaman ang pagkakatitig nito sa kanya. Hindi raw niya nagawang gumalaw o sumigaw. At pagkalipas ng ilang segundo na parabang oras ang tagal, nawala na lamang ito. Sinabi niya sa amin yon habang nanginginig ang kamay at hawak-hawak ang tasa ng kape.
Sinubukan din naming i-record gamit ang phone ni Carl ang isa sa mga session namin kay Perla. Dahil sabi niya, baka may makuha kaming boses sa recording na hindi namin naririnig ng live. Nang pinakinggan namin ito kinabukasan, mayroong isang bahagi doon habang tahimik kaming lahat at naghihintay sa sagot ng baso. Mapapansin mong may maririnig kang mahinang boses ng babae. Halos bulong lang na para nagkasabi ng isang salitang hindi namin lubos na marinig. Ilang beses namin pinakinggan at ang pinakamalapit na naiintindihan namin dito ay, "Tulungan niyo ako." Pagkatapos noon, hindi na muling ginamit ni Carl ang kanyang phone para mag-record. Sa ikalimang gabi, hinanap namin ang susi ng baul. Nakita ito ni Ella sa isang lumang kahon ng alahas na pag-aari raw ng lola niya. Nakalaunan ay namatay rin daw ilang buwan matapos mamatay ang lolo niya. Binuksan namin ang baul sa loob ng bodega, sa ilaw lang ng flashlight. At doon namin nakita, mayroon dong mga lumang damit. At sa ilalim nito ay may isa pang kahon. At sa ilalim ng kahon na yun, ay may isang bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Isa pang maliit na kahon na may laman ng mga sulat. Mga liham na hindi na ipadala. Nakasulat kay Ate Amor, isang kapatid marahil ni Perla. Nakasulat dito kung paano siya pinipilit manahimik tungkol sa isang bagay na nalaman niya tungkol kay Mang Gregorio na hindi niya pwedeng ikuwento kahit kanino. Sa ilalim mismo ng mga sulat, may nahanap din kaming isang maliit na larawan. Luma na, kupas ang kulay. Larawan ito ng isang batang babae na nakangiti sa harap ng isang paaralan at sa likod nito ay may nakasulat, "Para sa nanay ko. Sana makita ulit kita. Sana umuwi ka na po ulit." Doon namin napagtanto na baka anak yon ni Perla. Hindi na kami nakapagsalita ng matagal. Nakita namin si Ella na umiling-iling. Hawak ang larawan at parang hindi niya kayang bitawan. Tapos ilang sandali lang, biglang nagkaroon ng amoy sa loob ng baul. Kakaibang amoy ito. Hindi lang ito alikabok o yung amoy luma. May bahagyang halong amoy na parang lupang basa at bulaklak na nalanta. Kahit wala naman kaming nakitang bulaklak sa loob nito. Wala kaming sinabi noon, pero halos sabay kaming lumayo ilang hakbang mula sa baul. Si Ella naman biglang umiyak ng malakas. Ilang linggo pagkatapos noon, matapos matulog ng hindi maayos, matapos ang bawat isa sa amin ay magsimulang mag-alala kung tama ba talagang ituloy pa namin ito, nagpasya kami na dapat itong tapusin ng maayos. Isang huling gabi, sinabi namin para malaman namin kung ano na lang ang kailangan at para wakasan na ang lahat. Iba ang pakiramdam ng gabing yun kumpara sa mga naunang session. Wala nang katatawanan sa pagitan namin. Wala nang biruan bago magsimula. Mas mahaba ang panalangin naming binigas. Mas mahigpit ang hawak namin sa isa't isa bago pa man ilapat ang daliri sa baso. Pati ang hangin sa labas, parang tumigil. Sa unang tanong pa lang namin, "Perla, narito ka ba?" Hindi agad gumalaw ang baso. Kahit ilang beses naming inulit. Nang sa wakas ay gumalaw ito, papunta sa salitang yes. Mas mabagal ito kaysa sa dati. Halos parang nahihirapan na parang may bumabawas sa lakas nito. Naisip namin kung baka dahil sa dami ng bagay na nasabi na nito o dahil sa gabing ito sa wakas, malapit na ang katapusan. Pagkatapos ng mga karaniwang tanong,
Nagtapang-tapangan ako magtanong ng isang bagay na hindi pa namin na itatanong. Ano ba ang gusto mong gawin namin, Perla? Ito ang huling galaw ng baso na aalalahanin ko habang buhay. Hindi ito pumunta sa yes. Hindi rin sa no. Sa halip, dahan-dahan itong gumalaw papunta sa mga letra. Letter S, A, K, S, I. Saksi. Sandaling katahimikan ang bumalot sa amin. Bigla, halos sabay-sabay. Lumakas ang apoy ng kandila sa gitna ng mesa. Tapos walang paunang senyales. Namatay ito ng tuluyan. Kahit walang hangin sa loob ng kwarto. Sa dilim, narinig namin ang isang mahinang buntong hininga. Hindi mula sa amin. Bago biglang nagliwanag ang kwarto, nang sindihan uli ni Carl ang lighter. Tapos nagtanong si Migs, "Bakit kami? Bakit kami ang pinili mo?" Pero hindi na gumalaw ang baso pagkatapos noon. Tila ba naubos na ang lahat ng gusto niyang sabihin. Habang tahimik kaming lahat, nakafocus sa basong hindi na gumagalaw, napansin ko ang isang bagay na hindi ko masyadong pinag-isipan noong mga unang gabi. Kung paanong si Ella, sa bawat sesyon ay hindi kailanman nagulat sa mga sagot. Oo, umiyak siya. Oo, natakot siya. Pero may kaibahan sa takot niya kumpara sa amin. Kasi parang alam na niya kung ano ang paparating. Naalala ko rin ng gabing binuksan namin ng baul. Alam agad ni Ella kung saan hahanapin ang susi. Kahit na sinabi niya noong una na hindi niya alam kung nasaan. Kasi nga hindi pa nagagalaw yung kwarto. Alam din niya nang hinahanap namin ng balita online kung anong mga keyword ang gagamitin. Para talagang may alam na siya kung ano ang ihahanap. Kaya't kinabukasan, bago pa man kami makauwi, tinanong ko siya nang mag-isa lang kami sa kusina. "Ella, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Alam mo na ba ang lahat ng to bago pa tayo maglaro?" Matagal siyang hindi sumagot. Umupo lang siya. Hawak ang tasa ng kape na hindi na niya iniinom. Pagkatapos, sinabi niya ang katotohanang hindi ko akalaing magiging pinakamalaking twist ng buong kwento naming ito. Hindi lahat. Pero meron akong ideya. Noong linisin namin ang kwarto ni Lolo bago pa kami lumipat dito ng tuluyan, may nahanap akong lumang bag sa ilalim ng kama niya. May mga papel doon. May mga litrato at may isang diary ni Lola na may nakasulat tungkol sa isang insidente na hindi niya masyadong nilinaw. Basta ang nakalagay lang doon, ang problema natin kay Perla. Wala akong nakitang direktang pag-amin ng pagpatay. Pero sapat na yon para malaman kung may tinatago ang pamilya namin. May isa pa. May nakita rin akong isang maliit na kwinta sa loob ng bag na yon. May nakasulat na inisyal na P sa likod. Itinago ko yun kahit ayaw kong isipin kung bakit nagawa yun ni Lolo. Hindi ko na nagawang sabihin sa inyo kasi ayokong husgahan niyo ako. Tsaka kahit magpasa hanggang ngayon, nahihirapan akong tanggapin ang totoo. Gusto ko sanang malaman kung ano talaga ang totoong nangyari noon. Pero hindi ko alam kung paano ko hanapin ng mag-isa lang. Tsaka natatakot din akong tanungin si Papa dahil baka mas lalo lang siyang mag-alala. Kaya noong sinabi ni Migs noon, yung tungkol sa Spirit of the Glass, naisip ko bakit hindi? Kung totoong may naiwan talaga si Perla, baka sa paraang yun malaman ang natitirang bahagi ng totohanan na wala sa mga papel ni Lola. Mahabang paliwanag sa akin ni Ella. Sumagot naman ako sa kanya ng mabagal. So, ikaw ba talaga ang gumalaw ng baso noong unang araw nating ginawa yung Spirit of the Glass?
Oo, ako nga yung gumalaw. Pero ginalaw ko lang yun nung unang beses. Pangako, isang beses ko lang ginalaw yun. Sumpa man. Tapos, yung mga sumunod hindi na ako. Kaya nga diba napasigaw ako nung lumabas yung pangalan ni Lolo. Pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil ayokong ipakita sa inyo na parang may alam na ako. Pero noong mga sumunod na gabi, hindi na talaga ako yun. Si Perla na yun. Hindi ko rin alam yung tungkol sa liham para sa anak niya o yung larawan sa loob ng baul. Wala akong ideya sa mga yun. Doon ko lamang naunawaan ng tuluyan ang sinabi sa amin ni Perla ng gabing yon nang hiniling niya sa aming maging saksi kami. Hindi niya kailangan ng bagong impormasyon mula sa amin. Kailangan niya ng mga taong hindi kabahagi ng lihim ng pamilya. Mga taong walang dahilan para itago ang katotohanan. Mga taong dapat dalhin ito sa labas. Si Ella, sa kabila ng magandang intensyon niya, ay bahagi pa rin sa kanyang sariling paraan ng pamilyang nagtago ng katotohanan ito ng mahigit 20 taon. Kailangan ng espiritu ng 4 pang saksi na walang kinalaman sa pangalang Santos. At kami yun. Bakit hindi mo na lang sinabi sa amin agad? Kung sinabi mo, tutulungan ka pa rin namin eh. Tanong ko kay Ella. Alam ko. Pero sabi ko nga, natakot ako na baka mag-iba ang tingin niyo sa akin o sa pamilya ko. Isipin niyo na lang, paano kung nagkamali ako at wala palang katotohanan ng mga sulat na yun? Gusto ko munang malaman kung totoo ba ito bago ko padalhin sa inyo o sa mga pulis o kay Papa. Hindi ko akalaing hahantong nito sa ganito. Sagot niya sa akin. Naunawaan ko naman siya kahit papaano. Dahil alam kong hindi madaling bitbitin ng timbang ng isang lihim na hindi mo piniling isiwalat. Pero mula noon, hindi na rin naging pareho ang tingin namin sa kanya. Gustuhin man naming panatilihin ang aming pagsasama, pero may parte sa aming kaisipan na umiwas sa kanilang pamilya para hindi na lamang lumaki ang bagay na yun. Hindi na kami muli naglaro pa ng Spirit of the Glass. Yung mga sulat, larawan, at ang kwintas na nahanap namin na ibinigay namin sa pamamagitan ng isang abogadong kakilala ng pamilya ni Carl. Binigay namin ito sa mga otoridad kasama ang lokasyong ibinigay sa amin ng baso, malapit sa lumang punong mangga. Hindi ko na kailangang sabihin pa sa inyo kung ano ang nasa ilalim ng punong yun, dahil alam kong iisa lamang tayo ng iniisip. Nakausap namin si Tito Bert, ang tatay ni Ella. Maging siya ay nagulat din. Sabi niya sa amin na wala siyang alam sa mga nangyari. Pero kami magkakaibigan, maliban kay Ella, duda kami sa mga sinabi ni Tito Bert. Hindi namin alam at hindi na namin inalam pa kung ano ang bagay na nalaman ni Perla, kung bakit siya nagawang patayin ng pamilya Santos. Pero kung ano man yung bagay na yun, siguro ganoon na lamang kahalaga ito. Dahil paano mong masisikmura na patayin ng isang tao para lamang sa isang lihim? Sinasabi nilang kapag humihingi ng tulong ang isang kaluluwa, hindi ito palaging dahil sa galit o sa gustong takutin ka. Minsan, kailangan lang nila ng taong makikinig, makapagsasabi ng katotohanan kung wala ng ibang makakapagsabi nito. At sa kasong ito, kami yun. At sa larong ito ng Spirit of the Glass, natutunan namin na kung minsan, ang larong ito ay hindi na lamang isang laro, lalo na kapag sumapit ang gabi. At ang katotohanang hinahanap mo ay maaaring nasa mismong hilera ng mga taong nakaupo kasama mo sa mesa.